Before kasi, pag bumibili ako ng cactus, hindi tinuturo yung mga paano alagaan, yung care tips. Sa point na talagang siksikan na sila, tanggalin nyo na po kasi kawawa. Or, kumuha kayo. Ang unang naiisip ko dyan, pinugutan yan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi murang-mura na po ngayon yung mga cactus. Ang mga... Hello everyone, this is Hermie Sunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back to our YouTube channel. At ngayong araw na to, pag-uusapan natin ay walang iba kundi mga cactus. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. We're back mga ka-MVP at ngayon nga ay new arrival dito sa Mini Dino Park and Eco Garden. Kaya naman umikot-ikot tayo, syempre hindi tayo papahuli dyan sa pagtingin ng mga bagong halaman. Kung ano yung mga nakita natin at pinili natin, yun yung papakita ko sa inyo dahil mas nagustuhan ko ngayon yung mga cactus. Alam nyo ba kung bakit? Kasi murang-mura na po ngayon yung mga cactus. Kung dati, ang mga cactus natin ay nagkakahalaga na 50 to 100 pesos. Ngayon po, magugulat kayo sa presyo. Dahil dito sa Mini Dino Park, 3 for 100 na lang makakabili na kayo ng cactus. At yung mga variety niya, halo-halo na siya. May common, uncommon. Well, disclaimer lang naman At syempre, iba-iba yung presyo ng ating mga supplier. Kaya iba-iba rin yung presyo na mabibili nyo dun sa mga seller natin. And in fairness naman, yung iba kasi, sinasama nila yung costing. Kahit papano, kinukompute natin kung magkano yung magiging profit natin. And ganyan naman yung negosyo. So ngayon, umikot-ikot tayo, papakita ko sa inyo yung clips ng ating new arrival. And syempre yung presyo nila. And papakita ko rin syempre yung binili natin dito sa ating garden na mga cactus. Kaya, tingnan na natin. New arrival tayo dito ngayon sa Mini Dino Park and Eco Garden at iikot ko kayo syempre ngayon dahil dito ay murang-mura lang yung succulents and cactus na rin. Papakita ko sa inyo ngayon tapos lalagay natin yung presyo pero lalagyan na lang natin ng music background in 5, 4, 3, 2, 1, go!
ayan, sinabay ko na rin kanina yung pagpili ng mga cactus kasi sobrang okay na mag-alaga ng cactus ngayon habang mura pa yung presyo. Kasi alam nyo naman yung mga cactus natin na nung mga nakakaraan, medyo dahil sa taas ng demands and kakulangan ng supplies, ang nangyayari is tumataas yung presyo. Kaya ngayon, samantalahin natin habang mababa pa yung presyo ng pagbili ng mga halaman. Papakita ko na sa inyo yung magaganda nating cactus. Kasi yung ating mga napili dun sa ating mga pag-ikot dun sa ating garden, ano? Yan yung ating cactus na napili. And konting kwento lang, nung bata ako, high school ako, nag-start na mangolekta ng mga cactus. And before kasi, pag bumibili ko ng cactus, hindi tinuturo yung mga paano alagaan, yung care tips. Ang nangyayari sa akin dahil gandang-ganda ako doon sa mga bulaklak nila and everything. Pero dahil nga sa walang proper na pagtuturo kung paano alagaan, ang kadalasang nangyayari doon sa mga binibili ko ay namamatay at kadalasang nagiging problema ko is overwater. Kasi kung makikita nyo, ang mga cactus na ito ay nag-hold ng tubig sa kanilang katawan. Kaya dapat na hindi sila diligan ng mas madalas. So sa mga baguhan, yun yung unang-unang dapat yung matutunan. Yung watering ng ating mga cactus. At yung syempre, kaugnay dyan yung lupa. Gagamit kayo ng fast draining na soil mix para maiwasan nyo yung pagkabulok at pagka-stuck ng tubig. Dahil yan, ugnay-ugnay yung mga yan eh. Ugnay-ugnay mula sa lupa, sa tubig, sa pagbibigay sa kanila ng araw. Dapat balanse yan. Kasi maraming kan dapat matutunan sa cactus. May mga videos ako about sa common problem ng cactus, sa repotting ng cactus. Paki-check na lang po sa playlist natin. Ano? So ngayon, balik na tayo dito sa ating mga napili. Sa halagang 500, may 15 cactus na akong nakuha dito sa ating garden. And pinili ko, parang bet ko kasi yung mga clustering, yung mga may mga anak, tapos yung depende sa variety, tapos depende sa bulaklak. Yan yung mga pinili ko. Unang-una kong tinitingnan sa mga bet kong cactus na pinili ngayong araw na ito. So yan yung pinagbasihan ko dun sa aking pagpili ng mga halaman. So ngayon, puntahan natin yung mga cactus natin. Iba't ibang uri ng cactus may mga variety yan ng Mamillaria, Echinopsis, at napakaraming klase ng mga cactus. Maaari nyo yung i-search sa ating Facebook page. Meron tayo dong cactus plant guide na album. And pwede nyong i-check yung mga pangalan. Dahil kahit ako mismo, hindi ko kabisado yung iba't ibang name nitong mga cactus natin. So ayan kita nyo. Yan yung mga napili ko, yan. Ang dami niyang anak. Kita nyo, ito, sa isang, ang mga cactus ganyan may mga pups siyang lumalabas sa mga gilid. Ito nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And ito pwedeng pups propagations. Ang ideal ng mga pwede nang ilipat, 1/4 ng mother plants, pwede nyo na pong ilipat yung inyong mga cactus. Ayan So ayan yung ating mga may mga anak-anak. Ito, ang laki nitong isa na to Tingnan nyo. Ito ay parang fish hook. Yan tingnan nyo yung mga hook niya, yung mga tinik niya. May hook naman siya. Ang laki nung babies niya. Ito, pwede na siyang tanggalin. Pups propagation ang tawag yan. Pero ako nga, ang gusto ko, ilagay sila sa mas malaking paso. Tapos, doon na lang sila pag-anakin. As in clamping. Kasi nga, gusto natin yung parang clamping, clustering. So, mas maraming anak, mas magandang tingnan. Pero kung halimbawa, dumating sa point na talagang siksikan na sila, tanggalin nyo na po kasi kawawa. Or, kumuha kayo ng mas malaking pot para dun sa kanila. Ayan. Kunin pa natin yung mga may mga clustering. Ito, yan yung lemon. Ito, lemon cactus. Na, ito talagang mga lemon cactus. Yan yung napansin ko na madalas talagang magka-pops, mas madalas na magkaroon ng anak. Yan, sa mga gilid-gilid. And kapag talaga inabot niya na yung maturity level, kahit gaano kaliit pa yan, dadami yung mga pops niyan sa gilid. Yan. Yan yung lemon cactus na tinatawag. So, ito rin lemon cactus din pala tong napili kong isa. Ayan Kita nyo. Ito naman,
feeling ko, pugot method to. Yan. Titingnan natin ha. Feeling ko lang ha, kasi pantay-pantay yung kanyang mga paps eh. Pag merong nagka-clustered na ganyan, na pantay-pantay, ang unang nga naiisip ko dyan, pinugutan yan. So, check natin kung pinugutan nga ba to. So, yun yung mother plant to. Kita nyo. Tapos, sa pinakatuktok nito, yan, makikita natin na may mga pops din siya. Pero tingnan ko kung mapapakita ko sa inyo ha, kung isisilip. Ayun, nakita nyo, mayroon siyang pugot. So, tama ako, di ba? May mga pugot siya na tinubuan ng mga pops. Kaya, yan, sa ibabaw yung kanyang mga pops. Kasi dahil dun sa pugot method. So, ayan yung another na lemon cactus natin. Yung isa, ganyan siya. Dito yung pops niya sa ilalim. And ito naman, lemon cactus na pinugutan, kaya nagpops ng napakarami. Yan ay isang paraan din ng propagations. Meron din ako mga videos ng pop propagations and pugot method o beheading propagations ng cactus. I-check nyo po yan sa ating playlist ng video. So, ito rin po yung isa. Isa sa mga cactus na napili ko dahil sa dami ng kanyang mga pops. Pero, itong mga pops natin, kapag ito kulang sa araw, ang nangyayari dyan, magiging etiolated. Sasabihin ko sa inyo, ayan o, kita nyo, hindi siya bilog na bilog, pero ang haba nung kanyang mga pops, nagiging siyang oblong. Ayun, napapansin nyo, hindi lang halata, ano. Ang mga cactus kasi, malaki talagang silang tingnan, lalo na kapag nagkaka-baby. Lalo na pag ganito yung korte, hindi yung bilog-bilog. Hindi mo mapapansin na may mga babies siya, o may mga pops siya sa ilalim. Kasi ito, yan, makikita nyo, nakausli siya. So, possibly na kapag nagkaanak yan, hindi mo mahahalata na may mga babies yan. Pero ayan, ang dami na po niyang mga anak sa kanyang mga paligid. So, eto naman. Ito yung tinatawag nilang yan, Chinese barrel. Diba kung may golden barrel? Actually, pag sinearch mo yung Chinese barrel, dito lang sa Pilipinas yan eh. Yung may nagbigay ng pangalan na Chinese barrel eh. Dito sa ating cactus na to. Kaya, mas kilala to sa Chinese barrel eh. Pero, diba ang golden barrel, ubod ng mahal. Ayan. Pero itong mga Chinese barrel, yung iba, dahil nagustuhan nila na makakuha ng golden barrel, ito na lang yung pinaka-substitute nila. Kaya, pinangalanan tong Chinese barrel eh. Ayan o. So, ayan yung ating Chinese barrel. Ito, may kamukha rin Chinese barrel. Itong balloon cactus. Yan, ayan o. O, makita nyo. Yan, may mga anak din yung napili ko na balloon cactus. So, yan. Kita nyo. Parang hugis hot air balloon. Kaya siguro siya tinawag na balloon cactus. Actually, may mga scientific na mga pangalan. Pero yung common names lang na tinatawag sa mga garden, yun lang yung babanggitin ko sa inyo. So, ayan o. Ito namang isa na to, Blue Boy. Ito yung ginagamit sa grafting. Yan. Sa mga moon cactus. Kasi, sabi nila na itong Blue Boy daw, kapag ito ang ginamit mo, mas may 100% na chance ka na mag-succeed yung iyong grafting. Kasi, unlike sa mga ginagamit nating dragon fruit, mas madali silang kumapit yung mga gagamitin mong sayon. Kaya ito'y magandang rootstock para sa grafting. Makikita niyo yan na kulay blue yan. Mablue. Huwag nyo pong hawakan, kasi pag natanggal, katulad po nito, ayan, nahawakan siya. May farina po yan na kulay blue. Yan po ang nagpoprotekta sa kanya sa araw. Tapos, waterproof din po yung farina. Tapos, yung mga farina, sa mga di nakakaalam, yan din po ay protection sa mga aphids, scale, sa mga hayop na gumagala at gustong i-damage itong ating cactus. Kaya, kung hanggat maaari po, iwasan nyo pong matanggal yung mga farina niya. Yung mga cactus na may farina. Tulad nitong Blue Boy. So, ayan. Alam nyo, kaya kinuha ko tong Blue Boy na to kasi nagkagulo sila kanina. Kasi ang presyuhan talaga ng Blue Boy is nasa 100 to 150, 70, ganyan yung presyuhan nila. Pero kanina po kasi nasa 3 for 100 kaya kumuha na rin tayo nito. At ayan po. Tapos pinili ko rin yung, ayan, katulad nito, ang ganda nung tinik niya. Parang bitin-bitin lang siya, oh.
Ayan o, ang ganda. Pag ganun-ganun yung tinik niya. So, tapos, kung napansin nyo, may mga dilaw siya. Hindi siya variegations. Pero ang tawag nila dito is chemical, parang merong chemical chemical reactions or chemically induced, parang chemically induced na tinatawag sa mga cactus at sa mga succulents. May mga ganun Hindi siya variegations pero chemically induced ang tawag sa kanya. At itong mga ganito, minsan lumilipas din. Kapag halimbawa nasa lowland, minsan yung yellow na yan, kumukupas at bumabalik sa pagiging green. So, ayan po. And, pinili ko rin yung may mga magagandang bulaklak tulad nito, itong plumosa. Ito. Ang tawag ko kasi dito is plumosa. Yan. Ito yun naman yung cactus na, ayan walang tinik. Or hindi ko alam kung may tinik to sa may ilalim pero yan yung napansin ko lang. Ang ganda ng mga bulaklak niya, kulay pink Kita nyo? Diba? Ang gaganda. And, ayan. May mga parang malambot siya na sapot. Pero actually, hindi sapot Dahil kung makikita nyo yung mga old man cactus natin, ibang-iba siya doon. Sa mga old man cactus, tsaka sa mga old lady. Yan, ibang-iba siya Parang mga feather lang yung kanyang pinaka surface. So ayan. Yan yung ating isa pang napili. Tapos ayan eto maganda ang bulaklak nito Yan. Kaya lang hindi ko mapakita sa inyo dahil hindi pa nagbo-bloom. Parang mga ma-peach na ma-orange. Hindi siya katulad ng ibang mga cactus na yung bulaklak is plain lang. Ito maganda yung pagkakakulay niya. So eto rin may mga bulaklak pa dito, yung timbol. Yan. Ang mga timbol maganda yan, maliliit lang siya. Tapos meron may mga mother plant nito, pero ang timbol kasi kumakalat yung mga pups niya, mga anak niya at mabilis dumami. Tapos ganyan yung bulaklak yung mga timbol. Ayan So ang ganda rin 'di ba ng mga bulaklak ng timbol. Ito napakadaling alagaan din itong mga timbol. Kaya lang make sure lang po na mabibigay niyo enough na sunlight kasi ang mga cactus talaga nagiging etiolated yan. Imbis na pabilog nagiging parang oblong siya dahil sa paghahanap ng liwanag. So, meron ako dun sa video natin ng mga common problems ng cactus, makikita nyo yung sinasabi ko at kung paano nyo gagawin kapag naging etiolated yung inyong mga cactus. So, ito naman parang snow cap. Parang timbol siya pero iba. Iba yung kanyang pagkaputi. Iba rin yung kanyang mga tinik. Hindi masyadong masakit. Makatinik to. Itong snow cap at pwedeng hawak-hawakan. I think snow cap to kasi meron pang isang klaseng ganito na hindi ganyan yung pagkatinik niya iba Kung yun nga, kung snow cap din yun Pero kasi ito tinatawag ko na ring snow cap kasi yung isa parang kaliskis lang siya na white na hindi ganito yan, nakikita yung tinik. Yan, so this is snow cap sa aking pagkakaalam pero kung hindi, ayan, search nyo na lang po pwede nyo naman yan ma-search. Tapos ito rin, syempre ito, ayan, gaganda din itong bulaklak nito. Ito yung nagka-crown ang bulaklak, pakalat-kalat siya dyan, minsan pa yan, dikit-dikit. Nung bumibili pa ako ng cactus, high school pa ako, ito yung unang-unang cactus na nabili ko, tsaka yung bunny ears. Yan yung mga pinili ko kasi gandang-ganda ako doon sa mga bulaklak nila at natutuwa ako na may makitang namumulaklak yung mga cactus. So ganyan naman yung ating mga cactus pag umabot na yun sa maturity level, mamumulaklak na po yan. Basta ibigay nyo lang yung tamang care. Kailangan balanse yung araw at balanse din yung tubig na binibigay nyo. Hindi siya pwedeng ma-overwater at hindi rin siya pwedeng masobrahan ng araw dahil may mga succulents na kapag nasobrahan ng araw tapos nakulangan ng tubig, ang nangyayari po is nagsishrink o lumiliit at nangungulubot at mahirap na pong talagang habulin kapag ganoon dahil possible na mag-overwater ka at mabulukan ka kapag hinabol mo po sila ng treatment. Actually may mga nagiging successful naman, kaya lang yun yung problema sa sobrang ingat natin sa kanila, ang nangyayari, yun pa yung kinapapahamak nila. So, yan lang naman yung napili nating mga cactus.
15 yan sa halagang 500 pesos, di ba? Sulit na sulit ngayon ng mga cactus. Kaya habang mababa pa yung presyo, try nyo pong bumili ng mga cactus natin, ano? So ayan mga ka-MVP, yan lang naman yung laman ng ating video. And I hope nabusog ko yung mga mata nyo sa nagagandahan nating cactus at sa mga nagagandahan nating halaman. Salamat po ng marami sa inyong panonood at laging pagtangkilik dito sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe dito sa ating YouTube channel at bet na bet nyo pag-usapan yung mga halaman, houseplants, cactus, succulents at iba't iba pa. At kung may problema kayo sa mga halaman, pag-uusapan natin yan dito sa ating YouTube channel. Kaya huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. Don't forget to hit the notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre po, sa ating Facebook page, i-like and follow nyo po yan para po updated naman kayo sa mga dumarating naming halaman kapag new arrival at syempre sa latest promo po namin. Sa TikTok po at Instagram, isearch nyo lang po Hermes Unaho and Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na po yung account ko. Paki-follow din po ako dyan ha. Salamat po ng marami at malapit na yung ating giveaway in raffle. Kaya tumutok lang po dito ha dahil hinahanda pa namin at pinipick up namin yung mga comments nyo dun sa ating previous video. Salamat po na marami. This is Hermes Unaho. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!